Magandang umaga mga kamekaniks. Dito muna tayo sa tindahan. Maya-maya punta na naman ang shop. Saka may ayusin, may overhaul na naman na sasakyan doon. Ang sira is overheat na naman. Daming overheat na inaayos. Yung sa i-vlog natin ngayon mechanics, yung sa Ford Ranger. Kasi yung Ford kasi mechanics, swap yun sa multicab ko na D64. Ayun, swap yun. Bali sa akin na kasi yung Ford. Ngayon ko lang sinabi. Pero ayun tapos sa kami nag-swap. Hindi pa naman naayos yun. Nag-swap na kami. Ang doon kami mechanics kasi nag-gamble ako. Kasi yung van ko na D64, matagal na rin sa akin yun eh. Nag-swap kami sa Ford Ranger. Hindi umandar yung kanila. Alam ko, hindi umandar kasi sinabi ng may-ari na actually sinabi niya na andar pag may battery. Pero sa tingin ko, hindi talaga andar. Hindi umandar yung Ford niya. Pero yung sa akin, kondisyon yung sa akin. Tapos nag-swap kami. Kondisyon yan sa akin, alaga ko yun. Change oil, gulong, check sa tubig, palit ng ATF. Yung alaga ko yung mechanics. Siguro matagal sa akin yun, magna 9 years. Magna 9 years sa akin yung D64 ko. Kaya, yun, minsan nga, ginawa namin panghila yun eh. Yung service ko na D64 na yun, ginawa kong minsan panghila. Hindi lang minsan, kadalasan talaga, pag maliliit lang, multicab rin ang hilahin. Kahit nga si Whitey, ginagawa ko rin panghila. Pero, sumugal ako mechanics, sumugal ako sa Ford. Kasi, alam ko, magagamit ko yun kaysa multicab ko na D64. Sumugal ako, kahit alam ko na hindi umandar yung kanila, hindi aandar yung kanila, confident naman tayo na mapaandar natin yun. Kaso, hindi ko inasahan na grabe talaga ang sira. Kaya, magastos rin mechanics. Magastos yung Ford. Nagastosan ako mechanics, nagastosan ako dun sa Ford. Yun ang doon. Hindi ko akalain na ganun ang ginawa ng mekaniko na kinuha nila. Pinagpraktisan ng pala yun. Talagang gumawa pa siya ng sariling timing niya na makikita naman na may timing doon. Bakit hindi niya tiningnan yung mga timing mark? Although yung timing mark nga mechanics, maliliit lang siya, natuldok. Pero makikita mo yun. Nakikita mo. Kasi pag may timing yan, andar talaga yan. Wala talagang alam yun eh. Sa tingin ko wala talagang alam. Palibaliktad. Yung gear nga ng oil pump, hindi niya natamaan. Kaya ayaw umikot. Nagka-pudpud yung lahat ng mga gear. Nagkasira-sira. Kasi akala ko, maliliit lang na diferensya yung sa Ford. Ang laki pala. Grabe. Pero, pag nag-aral ka talaga mechanics ng automotive, sabihin ko sa inyo mechanics, pag nag-aral ka ng automotive, kahit burahin mo yan lahat ng timing mark. Kahit burahin mo lahat ng timing mark doon sa engine, makukuha mo talaga yan. Bakit? Anong titingnan mo? Galaw ng piston, una. Ayan, matatiming mo yan. Kahit walang timing mark.
Sa mga nag-aaral ng automotive dyan, alam nyo to, kasi matagal natin pinag-aralan yan eh. Kahit walang timing mark, matatamaan mong timing yan. Una, galaw ng piston. Kung nasa taas siya o nasa baba. Pangalawa, galaw ng cam loop, galaw ng camshaft. Doon mo titingnan kung naka-free ba yung balbula ng number 1 or nakatukod siya. Yun ang titingnan mo. Tatamaan mo talaga yan kahit walang timing mark. Basta siguraduhin mo lang yung piston number 1, nasa taas yan. Piston number 1 at saka piston number 4. Kasi yan ang running mate eh. 1 at saka 4, 2 at saka 3. O, yun ang running mate. Matatamaan mo talaga yan. Ang number 1 na piston number 1, iakyat mo talaga sa taas. Pinaka-top talaga yan. At saka tingnan mo yung pag nag-timing ka doon sa taas ng cylinder head, yung camshaft naman, tingnan mo yung galaw ng cam loop. Tingnan mo yung galaw ng camshaft. Tatamaan mo talaga kahit walang timing mark yan. Ayan, alam yan ng mga nag-aaral ng automotive. Alam nila yan. Tsaka yung Ford Ranger ka mechanics, hindi madamot sa hindi madamot sa timing mark. Kumpleto. Kumpleto sa timing mark. Lahat meron, lahat ng gear meron. Ay bukod lang sa yung sa vacuum pump, wala bang yun, hangin lang naman yun. Pero lahat yun sa injection pump meron, sa crankshaft, sa balancer, ayun, meron naman lahat. Ba't niya wala talaga? Kasi tinanong ko yung may-ari, pinuntahan ko lang sa bahay niya kung sino ang huling humawak niyan. Sabi niya sinabi niya, hindi ko lang sabihin pangalan. Kilala ko pala yun. Kilala ko yung nagmimekanikyuhan na yun. Driver yun eh. Driver yun noon, driver lang yun. Siguro, saka helper niya doon sa mekaniko, tuwing ginagawa yung sasakyan nila, yun ang nila, parang natuto siya ng konti doon, pero wala talaga siyang knowledge doon sa makina na lalo na doon sa Ford, kasi medyo marami ring gear. Kaya nagkabaliktad yung pagkabit niya. Driver yun ka mechanics, driver lang. Hindi naman natin sa natin yung hindi nag-aral ng automotive. Marami naman dyan marunong na humawak na ng makina na hindi talaga nag-aral ng automotive. Marami naman marunong dyan. Pero sa kanya kasi wala pa siyang experience na ganun, na kuwan. Kaya nagkasira-sira yung sasakyan. Yung ginawa naman ng may-ari, nung hindi na talaga umandar yung sasakyan niya, tinambay niya lang sa bahay nila. Tinambay niya lang sa bahay. Tapos, nagkakilala kami kasi hindi lang yun ang sasakyan niya. Nag-aayos ako ng ibang sasakyan niya doon. Kaya nakita ko yung Ford niya. Kaya sinabi ko, boss, kaya boss kung swap tayo doon sa van ko na D64. Nung una, ayaw niya pumayag. Kasi mahal naman talaga yun sa kanya kaysa doon sa akin, yung sa D64 ko. Mas mura naman yung D64 ko kaysa sa Ford Ranger na kahit na medyo luma-luma na model yun. Kasi mas malaki-laki naman ang sasakyan yung kaysa akin. Ayaw niya pumayag nung una. Ayaw niya pumayag. Tapos siguro mga isang taon din na tinawagan ako na swap daw. Kasi parang na siya, na wala na siguro ng gana dun sa sasakyan niya kasi pinapayos niya. Ayaw pa
Ayaw pa mandar. Hindi na umayos. Sabi niya, mekaniko ka naman. Ah, ikaw na bahala dyan. Ikaw na bahala dyan. Kaya, napaandar natin. At saka, mayos na. Tinisting ko nga nung ka-mechanics, tinisting ko yun dun sa Lintaon Peak. Sa Lintaon. Medyo mataas-taas yun na na bundok. Okay. Wala naman siyang overheat. Pinalitan ko lang ng radiator cap kasi nang nag-test ako nang hindi ko pa inakyat sa bundok, parang nag-leak yung radiator cap, nagbawas ng tubig. Kaya pinalitan ko ng bago, brand new na radiator cap. Okay na. Okay na yung ayun yung istorya ng ka-mechanics. Yung Ford Ranger na yun, swap sa D64. Yung D64 ko, tagal-tagal na rin sa akin yun. Kahit tanong yun sa mga tauhan ko, talagang hindi nakaranas ang overheat yun. Overheat, yung naano ng tuyuan ng langis, talagang alaga ko sa langis yung ka-mechanics, at saka wala hindi nakaranas ng overheat yun. Kaya tinanong ko yung may-ari, tumawag siya, boss, kumusta yung D64 natin? Sabi niya, okay naman, wala problema. Yun ang ka-mechanics, ang istorya. Ang Ford Ranger ay swap pala kay D64 na medyo matagal-tagal lang sa atin. At saka yung magagamit ko yung karga-kargahan ko ng pyesa dito. Kasi medyo mabigat-bigat yung mga pyesa natin dito. Yung mga gulong. Yun ang gagamitin ko ka-mechanics. Yun ka-mechanics. Thank you very much sa panonood. Magandang araw.